Yo, what is up sa inyo mga tol? Good morning sa inyong lahat and isang pinagpalang araw sa atin ulit ng Panginoon. At dito ulit tayo para i-review ang ating Tracer 9 GT, ang ating dream bike na sports touring. Last month lang naka Tracer 9 GT tayo na first version. Ito, second version na to. Ito na yung iba na yung muka. Yan. Iba na rin yung aesthetic look niya, no? Ang daming binago sa kanya. And yung iba pang mga added features na nadagdag sa kanya. Yan. Orion ulit tayo na exhaust. So bago ang lahat, magpasalamat muna tayo at tumulog tayo sa Diyos. Siyempre, basahan ko muna kayo ng isang Bible verse. Psalm 37 verse 9. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, lagi natin siyang unahin. Parang yung sinabi ko dun sa nakaraang vlog natin, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ito yung pinaka-katandem nung verse na lagi kong sinasabi sa mga ka-rides ko, no? Na lagi natin unahin ng Diyos. At hindi imposible magkaroon tayo ng mga ganito. Sabi ko nga dun sa post ko, di ba? Na sinakyan ko lang siya way back 2024. And hindi ko akakalain na magkakaroon ako nito ngayon. And sobrang na-amaze talaga ako sa plano ng Diyos. So yun, simulan na natin yung mga features and tech nitong Tracer 9 GT 2022 model, no? So may mga accessories lang na talagang loaded tulad ng Hepco and Baker. Tapos ito, medyo napansin ko lang dito, lumiit siya compared dun sa side panniers before na talagang kasyang-kasya yung laptop. Nung naglagay ako ng laptop, hindi siya kasya eh. So lumiit siya pero lumuwag. And then sa muka, na bago ko sa muka is other side, sir. Yeah. Napasabak tayo ng English doon ah. So going back, heated grips meron pa rin, cruise control. Yun lang ang nadagdag sa kanya, yung auto blip. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Sa version 1 wala siya nun. Yun na lang yung kulang. So may cruise control din yun. And then yun nga, yung aesthetic look nagbago na sa kanya, kung mapapansin nyo. Sobrang angas na nung mukha nyo. Ito dito headlight, DRL to. Pagka lumiliko kayo, naglilin, umiilaw siya. Pero wala eh, hindi pa rin siya. Talagang kailangan mo pa rin ng aux light. And dito sa panel niya, pinaliit. Yung sa MT-09 natin, kung mapapansin nyo, gantong-ganto rin, pero isa. And then yung sa Tracer 9 GT 2020 model and 2021, isa lang, pero gantong-ganto yung panel. So ito meron siyang nag-a-adjust yung brightness. Nag-o-auto siya pag maliwanag. So dito nagdagdag lang sila ng ganito, trip temp. So parang dalawang muka, ay dalawang mata, tas ilong, parang yung binlog ni Jow. Una ko napanood to dun sa vlog ni Jow eh. And may napansin lang ako sa kanya, mga konting cons, mamaya discuss natin. So tara, simula na tayo dito. Traction control mode, D1, ganun pa rin, parang same ng MT-09. Ang nadagdag lang sa kanya itong suspension mode. Mas matigas yung A2, mas malambot yung A1. Yun lang nadagdag sa kanya. Electronic suspension. Sa likod, adjustable din naman yung sa Tracer 9 GT 2021. Yung unang version. So, tara! Subukan na natin ulit ang Tracer 9 GT 2022. Sobrang na-amaze ako, no, kung gaano kabilis yung transition ng mga bike sa atin. And lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon na
it's a great opportunity na magkaroon ako ng mga ganito. And yun nga, hindi ko naman nakakalain na yung dream bike ko lang noon nasasakyan ko na ngayon, di ba? Sabi ko nga, napaka-imposible eh. Pero sa kanya, walang imposible pag nilalapit mo talaga sa kanya. Siya yung gagawa ng paraan para ibigay sa'yo siksik, liglig at umaapaw. Kasi sabi ko, MT-09, Lord, masaya na ako kahit yung Gen 2. Pinagkaloob niya, hindi pa natapos doon, nagkaroon pa ako ng Tracer 9 GT na 2020. Sabi ko, Lord, pangarap ko lang to nun ah. And then suddenly nagkaroon ulit ng opportunity, nabenta natin yung Tracer 9 GT. Yun, kumuha naman tayo ng MT-09 sa tropa. So ang galing, ang ganda ng transition, ang bilis. Then ito, ZH2, nung last nung vlog ko, ZH2 naman. Sabi ko, Lord, grabe, sobra na to ah. Yun yung number 1 dream bike ko, yung ZH2. Kaso yung nasubukan ko siya, feel ko hindi ko siya kayang dalhin. Hindi pa ako ready kasi sobrang lakas ng power niya. Kaya ako mabigat yung kamay ko eh. Medyo talagang pag na-overwhelm ako, talagang sinusulit ko siya eh. So may rides nun papuntang Marilake next week. Kaya sabi ko parang hindi ko siya kakayanin kung dadalhin ko siya. Kaya naghanap ako ng makakastop ko ulit sa adventure, and yun, binigyan tayo ulit ng opportunity ng Panginoon na bigyan ng adventure bike. At hindi lang basta adventure bike, dream bike pa natin, ano. Ang galing talaga. So going back dito sa Tracer 9 GT 2022, same pa rin siya naman ng makina ng MT-09. May napansin lang ako sa kanya, no, medyo ma-vibrate siya compare dun sa unang version. And sabi ko nga, nagbago yung aerodynamics niya. Aerodynamics ba yung tawag dun? Basta nagbago yung handling niya eh. Nagkamali pala ako ng liko. Ang laki ng pinagkaiba nitong Tracer 9 GT 2022 dun sa unang version eh. Kasi napansin ko sa kanya, no, nagbago yung handling niya. Para siyang humaba. And kapag liliko ka, alanganin siya sa banking eh. Parang ano siya, humaba siya, ano. So kapag kaliliko ako sa Marilake, mga twisty sa Marilake, ano, kailangan mong i-adjust yung handling kasi humaba siya eh. Ang tagal kong ginamit yung Tracer 9 GT 2021, yung unang version. Nagamay ko na kagad siya kasi biniyahe ko siya ng Bicol to Manila. So gamay ko na kasi nagkaroon din naman ako ng Tracer 9, hindi nga lang GT. Pero same na same lang naman sila ng itsura, ng pagkakagawa. Same na same, walang pinagkaiba, no. Gugo tong mga to, naka-stop. Ang napansin ko lang sa kanya, nagbago na yung tangke niya, no. Medyo umaba siya. And then yung mukha niya is parang nag-extend, naging patusok na lang, lumiit. So parang tinutusok niya yung hangin, parang ganun. Hindi mo na kailangan ng big. Yung headlight niya sobrang liit, parang dalawang mata na lang din. And then wala akong maramdamang init compare dati, no, na medyo may nararamdaman akong init sa bandang kanan ko. Bumait siya. Yun nga yung sinasabi ko sa mga Gen 3 model. Ma-vibrate siya compared dun sa unang version. Ewan ko kung bakit. Yung MT-09 hindi naman siya ma-vibrate, pero eto ma-vibrate siya eh. Kay Jow ko unang
napanood yung review niya dito sa Tracer 9 GT 2022. Yun nga, same kami ng experience. Pero ang kinagandahan lang, mas maganda na yung power delivery niya. And then yung braking power, yun nga, sabi ko nga, nagbago din. At the same time, yung gas consumption, medyo bumaba siya. Kasi dati talagang flat ako 16 or 15.9 eh. So dito medyo tumipid siya. Yung maganda yung ano niya, gas consumption niya, no. Windscreen tumaas, same na same pa rin naman, walang pinagbago yung itsura. Medyo lumapad lang sa bandang taas. Suspension, yan, gumanda. Sumobrang ganda. Nawala na yung lagutok. Yung sinasabi ko lagi, Tracer 9 na unang version, yung lagutok, nawala na siya. So, ang ganda talaga ng KYB suspension, no? Naalala ko yung Venturi ko. Yung Venturi ko, KYB yun eh. Sobrang ganda ng suspension niya. So, issue ng Tracer 9 GT na bago, as usual, yung Gen 3 na MT-09, same kami. Ayan, signal light. Ewan ko kung bakit di pa nila ginawang integrated na lang, mas maganda pa. May rally oh. November 30 kasi ngayon, kaya andito sila. Sa shifting, mas smooth yung shifting niya compared dun sa version 1 kasi nga hindi na siya aftermarket. Kasi yung stock nun parang pwedeng lagyan lang din eh. So eto hindi, talagang kasama na siya. Tulad nung una kong sinasabi, hindi na siya jerky. Hindi katulad ng version 1 na MT-09 tsaka Tracer, hindi na siya masyadong mabibigla ka sa power. Medyo naging tamed na siya. So ang ganda, naging smooth na yung makina niya, no. Ang isa lang napansin ko pang cons, umiingay yung makina nito sa start. Lalo na kapag ka mainit na siya, talagang mapapansin mo yung ingay eh. Parang may tickling sound siya. Hindi siya galing dun sa sa clutch bukod yun. Kasi meron akong na-encounter na talagang maingay eh. Yun nga, bukod yun yung naririnig ko. Init, wala akong maramdamang init compare sa versus 1000 ko, kaya ibang iba na talaga to. Ang ganda. Ganda ng pagkakagawa, no? Hindi mainit, hindi mabigat. Yung sinakyan ng tropa, hindi mabigat eh, kahit alam mo yun, full tank. Dali niyang i-maneuver eh. Tapos ito, lumiit pala yung handlebar niya, migse. Clutch, ang lambot. Pinaka nagustuhan ko talaga itong panel na. And then yun nga, suspension nagbago na, yung muka, yung handling, tapos tumipid siya sa gas, and at the same time yun nga, meron na siyang auto blip. So overall cons, napansin ko number 1 vibration kapag high rev. Pangalawa, ito na, ayan, aesthetic niya, natural sa Gen 3. Signal light. Bagay na bagay ito sa adventure touring talaga. Makakasabay ka sa mga litro. Lalo na kapag long drive, taas mo lang to. May konting hangin pero hindi siya ganun kalakas. Dagdag ko lang sa cons, yung pa rin napansin ko sa Yamaha, no? Yung kanyang cushion seat matigas. And
napansin ko talaga yung kahit nung version 1 pa lang. Unang sakay ko pa lang nito nung 2024. Talagang sabi ko, ito na naman yung Yamaha. Naglabas na naman sila ng upuan na ganito na matigas. Ang sakit na naman ito upuan. Namamanhid na naman yung puwet mo pagka long drive, no? So, ang maganda dito kapag traffic siya, sobrang lambot ng clutch niya. Kahit bitawan mo lang siya, andar na siya. Ayun, maandar na ako. 18. Para ka naka-cruise control, oh. Hindi mo na kailangan tansyahin yung gas. Yun lang ang pinagkaiba nito. Tapos gas ka na ulit. Kahit bitawan mo siya, oh. Hindi ka mag-jerk. Yun ang kagandahan ngayon ng mga bikes, no? Technology na talaga. Dito sa lubak, ayan, no? Mga ganyang malalalim. Basic. Ay, itong Tracer 9 GT natin, sa swap natin sa X80V, no? So, meron na naman tayong bagong bike na i-review soon. At salamat sa Panginoon at binigyan na naman tayo ng opportunity na magkaroon ng bike na i-review.